Kernel, magbibilad sa araw dyan sa kalye para maghanap ng traffic violators at para maniket. You could have said, no, dapat may qualification. Kasi nagagamit sa extortion to eh. Nagagamit sa korupsyon. Paano ba ang paghuhuli o pagpapara sa isang traffic violator? Ano ba yung procedure na dapat sinusunod? Kasi yung mga sumbong nakakarating sa akin, paparahin yung isang motorista, in some cases sabihin, sumunod ka na lang dun sa kanto. Tatanungin, anong violation ko? Basta akin ang lisensya mo. Para sa akin, the moment na pinara ng isang traffic enforcer ang isang motorista for an alleged violation, right there and then, dapat sinasabi sa kanya kung anong violation niya, and then sa kahingi ng driver's license. Pero hindi pwede yung parang nag-fishing lamang, basta lamang manghuli, and then habang nag-usap sila, hinahanapan na ng kung ano nung pwedeng maisabing violation. Sisibak na ni Senator Idol ang bara-barang pagde-deputize ng LTO na kadalasang matataas na opisyal ng PNP ang nabibigyan ng ticket para sa traffic violations ng mga motorista. Giit ni Senator Tulfo, nagagamit lamang ito sa extortion at iba pang forma ng korupsyon gaya ng quota system. Kaya naman mahigpit na inirekomenda ni Idol sa LTO na mga patrolman lamang ang dapat ma-deputize dahil sila talaga ang mga personnel on the ground. Yung pag-deputize para doon sa mga polis na pwede maniket, bakit nyo binibigay yung deputization sa mga opisyal, hindi mismo doon sa mga tao na mag-issue ng ticket? Kasi marami na ako na inkwentro na insidente na ang nakalagay sa deputized ticket ay Kernel. Pero ang nag-issue ng ticket, si patrolman. Pero si Kernel nakapirma na agad dun. O major o captain, pero matataas ang rango. Senador Raffy Tulfo na dismaya sa mga traffic enforcer na walang pakundangan na manghuli dahil may kota na hinahabol. Tama ba ito o alinsunod sa ating batas? Panoorin ninyo. Okay, paano kung ang nag-train is, sabi ni Kernel, yuhu, ako gusto ko, ma-deputize niya ako. Nag-train si Kernel, i-deputize niya pa rin. Kung nag-apply po yung colonel at willing po siya mag-conduct ng seminar and trainings. Pero use your common sense. Kernel, magbibilad sa araw dyan sa kalye para maghanap ng traffic violators at para maniket. You could have said, no, dapat may qualification. Kernel, you're overqualified. Huwag ka nang sumama dito. Kasi nagagamit sa extortion to eh. Nagagamit sa korupsyon. So dapat ang ma-deputize lang, patrolman, kasi sila naman talaga yung nasa kalye. Sir, nag-a-apply po na sila sa amin na ma-deputize ng MMDA. Anong reason sa palagay mo bakit itong si Medyo nagbo-volunteer? Kasi po, pag yung mga law, mga sergeant, yung mga patrolman, pag sila po na ililipat po ng ibang lugar, dala po yung panikit nila, may hirapan po kami mag-retrieve. Kasi po, yung pong panikit ay meron po yung issued po ng Las Piñas. Ang nakalagay sa panikit ay si Major. Para ma-issue yung ticket at maging legal yung pagka-issue ng ticket, dapat si Major nandoon sa site, siya mismo ang nakita ng violation at siya yung pipirma, siya mag-explain doon sa traffic violator. In this case, wala si Major palagi. Ang nag-issue ng ticket na pirmado ni Major ay si patrolman o kung sino pa man yung mga alipores niya. Hindi valid yung ticket na yan. Kapag i-contest ko yan, panalo na agad ako. Because wala doon si Major eh. Yes, Mr. Chair, siya po kasi ang ini-issuean po dapat. Gamit siya po ang gumamit po, sir. Exactly. Dapat nandun siya. You agree? Tama po, sir, yun. Tama Then po. sibakin mo Sir, na yung panikit ni Major. lahat po nang naka-issue po sa mga officers ay re-recall ko po sa lahat. Exactly. So, Sir Jose Gonzales, sumasahan ko po, effective immediately, yung pong paniket sa mga opisyal ng PNP sa Las Piñas, i-recall niyo po. Yes, Mr. Chair. Let's go sa next hearing, Mr. Greg Pua ng LTO, HPG, MMDA, and then, of course, DILG para sila nang bahala doon sa traffic enforcement group ng LGU. I-stop na natin tong practice na nagbibigay ng commission sa bawat ticket na na-issue because that will open doors to corruption or extortion. My personal experience, ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, naniniwala ako, itong mga ito ay sumusunod lang doon sa, mayroon kasi Mr. Chair na kota eh. During my, naranasan ko po yan. So, sinisingil kami every Monday. Kailangan ma-meet mo yung quota. Accomplishment. Going back, every Monday, Mr. Chair, sinisingil kami. Ihinto na natin tong practice na nagbibigay ng incentive, meaning nagbibigay ng commission sa bawat ticket na na-issue because that will open doors to corruption or extortion, sinabi ni Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services joint with Local Government and Finance.
Nais din ni Tulfo na itigil ang pag-deputize sa mga matataas na opisyal ng pulisya na may mga traffic citation ticket dahil hindi sila ang nasa ground na mag-issue ng mga ito kapag nahuli ang mga lumalabag sa trapiko. Ayon kay Land Transportation Office Executive Director Greg Pua Jr. deputize sila kahit matataas na opisyal basta sumailalim sa tamang pagsasanay at makasali sa mga seminar. Sinabi ni Tulfo na dapat mayroong pamantayan para sa mga kwalifikasyon at idinagdag na ang mga patrolman ang dapat na deputize ng LTO dahil sila ang nasa field. Colonel ang nakapirma sa ticket ang nag-issue si patrolman, dagdag niya. Sinabi ni Pua na titingnan nila ang mungkahi ni Tulfo. Sinabi ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, isang dating pulis na sa Las Piñas ay major ang deputized habang ang mga patrolman ang nag-i-issue ng citation ticket. Maliban dito, nagbibigay din ng lokal na pamahalaan ng 20% incentive sa mga pulis. Para ma-issue yung ticket at maging legal ang pag-issue ng ticket si Major dapat nandun sa site, siya mismo ang nakakita ng violation at siya yung pipirma, mag-e-explain sa traffic violator, ani Tulfo. Pagkatapos ay hiniling niya sa pinuno ng Las Piñas Traffic Management Office na si Jose Gonzalez na i-recall ang lahat ng citation ticket. Sinabi ng PNP na ipapayo nito ang lahat ng matataas na opisyal ng pulisya mula sa mga local government units na iwasang kumuha ng deputization. Sa panig naman ng LTO, sinabi ni Pua na wala silang quota systems na inilalagay at direktang napupunta sa gobyerno ang multa mula sa mga paglabag sa trapiko. Sinabi ni Basita na nakausap niya ang isang district officer ng LTO na napag-alitan dahil sa mababang kita mula sa traffic apprehensions. For so many times, nakita po natin parang may pwersa doon nagtutulak sa enforcers nyo sa LTOA. Kahit mali-mali yung huli talagang pinipilit nila, dagdag niya. Yung paninikit, pagde-deputize para doon sa mga pulis na pwede manikit, bakit nyo binibigay yung deputization sa mga opisyal, hindi mismo doon sa mga tao na mag-issue ng ticket? Mr. Chair, It might not be LTO, maybe MMDA, kasi marami na ako na encuentro na insidente na ang nakalagay sa ticket, deputize sa ticket, ay kernel. Totoo yan. Puro kernel. Pero ang nag-issue ng ticket, si patrolman. Pero si kernel nakapirma na agad dun. Bakit ganon? Mr. Chair, on the part of LTO, O major o captain, pero matataas ang rango. yes, Mr. Chair, on the part of LTO, ini-issue lang po namin yung yung ticket, traffic citation ticket to those who nag-train sa amin po and nag-issuean ng deputization order. 1:1 po siya. Okay, paano kung ang nag-train is Tomasi Kernel, pasintabi Kernel, hindi kasama dito. Sabi ni Kernel, yuhu, ako gusto ko manikit, gusto ko ma-deputize niyo ako. Nag-train si Kernel, i-deputize niyo pa rin? Kung nag-apply po yung colonel at willing po siya mag-conduct ng seminar and trainings, Pero use your common sense. Kernel, magbibilad sa araw dyan sa kalye para maghanap ng traffic violators at para manikit. You could have just say, no, Colonel, you're not qualified. Dapat may qualification. Colonel, you're overqualified. Huwag ka nang sumama dito. Kasi nagagamit sa extortion to eh. Nagagamit sa korupsyon. So dapat ang issue na ang ma-deputize lang, patrolman, kasi sila naman talaga yung nasa kalye. Marami na akong ganitong insidente. Colonel ang nakapirma sa ticket, ang nag-issue si patrolman. Iba't ibang lugar. Kasi siyempre, pag si Colonel, monitored niya, magkano yung naano mo dito bata? Diba? Napunit dito 5, tapos naibalik yung punit. Di, may nangyari. Mga ganun ba? So, will you stop the practice of deputizing high-level officials sa PNP because it is being used to extort money from motorists? yes, Mr. Chair. We'll look into that, Mr. Chair. Ang ibibigay niyong rason, MMDA, meron ba dito DILG and MMDA? DILG? Wala. Okay, yung MMDA, nag-excuse dahil meron siyang importante pupuntahan. Mamaya, gusto sabihin si Congressman Busita, stop that practice
sa inyo, Colonel, pakiparating mo sa Kamkrame na wag na mag-volunteer yung mga matatasang ranggo sa PNP na para mag-train sa LTO para paano sila manikit para mabigyan lang sila ng deputation. Yes, sir. We will comply, sir. We will comply. Congressman Busita, sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pareho po yung observations natin. Pero personally, ang nakikita po namin lagi sa local government units, isa na po dyan itong Las Piñas. Major po yung deputized nila at ang taga-ticket patrolman. And for your information, Mr. Chair, sa Las Piñas, if I'm not mistaken, nagbibigay sila ng 20% incentive sa police. 20%. Ito ang sinasabi kanina, quota system. So, 20% sa police. Okay, LGU ito. So, ibig Yes, sabihin, Mr. Chair. so yung mayor sa Las Piñas ang dapat natin kinakausap dito. So, LTO, meron ba kayong hold? Maybe it's the DILG that we have to talk to. So, next time siguro, Comsec, we have to invite the DILG. Did they give any reason? Why? Sino sa DLG in-invite mo? Well, then invite secretary again for the second time. And for Las Piñas, we have traffic management. Na-invite? Nandito? Saan? Mr. Gonzales. Kaya pala tinuturo kanina ni Congressman Busita. What in the hell? Major ka. Major ginawang deputy para mga manikit. Chair, ano po ako, retired po ako ng police, sir. Kaya nga, kahit na major ka, so ikaw ang traffic head. You're Yes, a sir. retired major, right? Na, And you're the traffic head. yes, sir. Yes, sir. And how many people do you have under you? 160, sir, na traffic enforcer. 160. Local, sir. Bakit ikaw pa sa 116 kat alipores mo na pwede mo naman i-delegate na kayo na manikit yan. Ako si Major, magagawa ko ng mga policy natin, sa operation natin, ako magpapatakbo. Bakit ikaw pa ang nag-volunteer na magkaroon ng ticket? Ay, Mr. Chair, wala po akong panikit, sir. Deputize ka raw eh. Sabi ni No, Congressman no, Busita. sir. Mr. Chair, clarify ko lang po. Si Mr. retired police, siya po ang chief ng traffic sa Las Piñas. Meron po silang deputized enforcer na police major. Yung po ang tinutukoy ko. Not the So, chief. Mr. Yes, Gonzales. Chair. So, sino itong police major na dineputize ninyo na para bumabad sa araw at maghanap ng traffic violators at mag-issue ng ticket? Sir, nag-a-apply po sila sa amin na ma-deputize ng MMDA. Anong reason sa palagay mo bakit itong si Major nagbo-volunteer samantalang sabi mo may 160 traffic enforcers sir. yan na Yes, sir, mapapabaran? man. Kasi Bakit? po, Anong reason? Sir, enlighten us. Ano Ay, yung dahilan yeah, bakit Mr. itong si Chair. Major ay gusto? ang ano po namin kasi doon, kasi po pag yung mga sabihin sir natin yung pong mga law, mga sergeant, yung mga patrolman, pag sila po ay naililipat po ng ibang lugar, dala po yung panikit nila, may hirapan po kami mag-retrieve. Kasi po, yung pong panikit ay meron po yung issued po ng Las Piñas. Pagka po yung halimbawa po, Mr. Sir, Chair. let me cut you off. Yes, sir. Ang nakalagay sa panikit ay si Major. Yes, Chairman. Okay. Para ma-issue yung ticket at maging legal yung pagka-issue ng ticket, dapat si Major nandoon sa site, siya mismo ang nakita ng violation at siya yung pipirma, siya mag-explain doon sa traffic violator. In this case, wala si Major palagi. Ang nag-issue ng ticket na pirmado ni Major ay si patrolman o kung sino pa man yung mga alipores niya. Hindi siya pwede hindi valid yung ticket na yan. Kapag i-contest ko yan, panalo na agad ako. Because wala doon si Major eh. Yes, Mr. Chair. Siya po kasi ang ini-issue po dapat. Paggamit siya po ang gumamit po, sir. No? Exactly. Dapat nandun siya. You agree? Tama po, sir, yun. Tama Then po, sibakin mo Chair. na yung panikit ni Major. Yes, Mr. Chair. Maasahan ko po yan. Mr. Chair. Lahat po nang naka-issue po sa mga officers, ay re-recall ko po sa lahat. I-recall mo. I-issue niya sa mga kanya mga tauhan. Exactly. Ngayon sabi pag nalipat, edi i-transfer na naman ulit doon sa naiwan dito.
As simple as that. Mr. Chair, salamat po sir sa Thank payo you niyo sir. So, Sir Jose Gonzales, so maasahan ko po, effective immediately, yung pong paniket sa mga opisyal ng PNP sa Las Piñas, i-recall niyo po. Yes, Mr. Chair. Thank you very much. PNP, you agree with me? Yes, sir. From this time, sir, we will advise all the local police to refrain from getting tickets, especially those senior officers sa mga local government unit. Tama po kasi yung sabi ni Congressman Busita, sir, na the local government unit are giving incentives, percentage dun sa nahuhuli nila. Kaya yung mga tickets, yung mga masisipag humuli, yung mga ano kasi may mga incentives. Thank you, sir. So, sino ang pwedeng magpahinto dito sa quota system? Halimbawa sa LGU, so maybe the DLG, we have to call the DLG, COMSEC next time, send another invitation sa DLG. Okay. LTO and an MMDA, we should stop this practice na nagbibigay ng quota at nagbibigay ng commission sa mga traffic enforcers nag-issue ng ticket. Mr. Chair, on the part of LTO, we don't have any quota because we don't have percentage. Ano man po yung penalty na nakalagay na imposed doon sa violation, yun po yung nata-turn over po sa government. Wala po kaming incentive. Okay. Wala nang MMDA? Walang umalis na MMDA? Mr. Chair, Congressman Busita. Mr. Chair, if I may, nung ako po ay nag-regional chief ng HPG, nagkanda ako ng seminars. Go ahead. Yes, Congressman Mr. Chair. Busita. Nagkakandak po kami ng seminars, in other words, para po bang na-educate namin yung mga motorista doon sa region kung saan ako na-assign. And bumagsak po yung revenue ng isang provincial chief ng LTO. At ang sabi niya po sa akin, Colonel, nasabon ako sa LTO kasi bumaba yung revenue ko. Tanong ko lang po, Mr. Chair, sa LTO, kasama po ba sa performance rating ng district offices yung amount or revenue collection nila periodically? Wala po, Mr. Chair. Kasi nasusundan ko yung kay Honorable Senator Tulfo Dahil for so many times nakita po natin parang may pwersa doon nagtutulak sa enforcers ninyo sa LTO Kahit mali-mali huli, talagang pinipilit nila Plus yung information nga po na nasabon yung kilala kong district officer dahil bumaba daw yung collection niya sa apprehensions. Siguro dapat makita rin dito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We will look into that. I'll coordinate with you what region so that ma-actionan po namin agad.